What if binabayaran ka para mabuntis? Ito ang trabaho ko at ang storya ko. Ako nga pala si Princess Ann Ingkig, taga Puerto Princesa. Isa akong surrogate. Kung di mo alam kung ano ang surrogate, ito ang trabaho na tumutulong sa mga mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Kung di kaya ng nanay mabuntis, ako ang solusyon. Ako ang magke-carry ng baby for 9 months. After kong ipanganak ang baby, tsaka ako makukuha ang bayad ko. Usually, nasa 300 to 350,000 pesos ang bayad ng mag-asawa sa akin. Di na masama sa 9 months na pagtatrabaho. Dito ko na napaaral ang mga anak ko. Pero mahirap ang buhay. Kulang pa rin ang kinikita ko para sa pangkolehiyo ng dalawa kong anak, si Judy at si Ronan. Gusto pa naman ni Ronan maging engineer at si Judy maging nurse. Kailangan ko ng mas malaking kita. Kailangan, big time na mag-asawa ang susunod kong makatrabaho. Nagtanong ako sa mga kakilala ko kung sino kaya ang pwede maging kliyente na mayaman. May tinuro sila sa akin at ang tawag sa kanya ay fixer. Sabi ng fixer sa akin, meron siyang trabaho na alam at 2 million daw ang bayad. Pero ang kondisyon, hindi ko daw makikita ang parents or ang mga kliyente. At sa isang mansyon sa bundok na liblib daw ako titira sa Aborlan. Di daw ako pwedeng lumabas ng compound pero kumpleto naman daw sa pagkain, gamit at may mga katulong. At ang last condition, hindi ko daw pwedeng ipagsabi ang lahat ng mangyayari sa buong 9 months. May NDA na kasama or non-disclosure agreement. Medyo nakapagtataka kung bakit ganito ang kondisyon pero ang hirap na hindi lumabas ng bahay ng 9 months. Naisip ko din, baka artista or celebrity ang couple kaya ganito inililihim. Pero sa ganito kalaking pera, kahit ano, gagawin ko. And besides, Maladoni ang buhay ko. May mga katulong ako. Kaya sabi ko sa fixer, go! Binayaran kaagad ako ng fixer ng 1 million. Tuwang-tuwa ako. Masasagot na nito ang buong college tuition ng 2 kong anak. At ang susunod na milyon, pwede ko ipambili ng bahay. Matagal na rin kasi kaming nagre-renta at wala pang bahay. Kinabukasan, sinimulan kagad ang procedure sa akin. Isang maliit na clinic lang ito. Pero nakapagtataka, inabot kami ng buong araw. Kadalasan, kalahating araw lang ang procedure. Kaya medyo nagduda ako at baka kung ano nang pinaggagawa nila sa akin. Ganun pa man, hindi ko na masyado pinansin. At ang bongga ha, bigla akong sinundo ng Mercedes-Benz at ihahatid na daw ako sa mansyon. Pagdating namin sa Sitio Magay, puro kubo ang mga bahay. At bukod tangi ang mansyon na titirahan ko. Nasa may bundok banda at ang laki nito sobra. Meron ding swimming pool. Aba, pwede pa ako mag-swimming. Binati kaagad ako ng 3 katulong. At syempre, feel na feel ko ang pagiging donya ko dito. Inutusan ko kaagad sila na magluto ng paborito ko, lechon kawali at kare-kare. Habang ang isa, inutusan kong masahihin ako habang nagaantay ng hapunan. Hay, this is the life. Kaso nung natapos akong kumain, merong hinain sa akin na isang kakaibang gulay. Ngayon ko lang nakita to kaya nagtanong ako. Sabi nila, damang daw ang tawag dito. Damang? Anong klaseng gulay ito? Dapat daw kainin ko. Tinanggihan ko at di naman ako mahilig sa gulay. Pero sabi nila, part daw to ng kontrata ko at dapat kainin ko to every meal. Para daw to sa baby. Sa bagay, sa halagang 2 million, kahit ano pang pakain sa akin, kakainin ko. Kaso mapakla. Pero ganun talaga. Before we continue with this story, siguraduhin naka-follow na din kayo dito sa TikTok at sa aming Facebook page. Just look for Book of Bad Ideas in Facebook. And don't forget to leave a comment. Doon na kami kukuha ng next na bida ng aming isusulat na storya. Going back to our story, parang di ko na malaya ng panahon at 6 months na pala ang nakalipas. Kahit nasa mansyon lang ako at hindi nakakalabas, ang sarap ng pagbubuntis ko. Ito na ata ang best na pagsasurrogate ko. Big time talaga ang mga kliyente na to. Pero dito rin nagsimula ang mga kakaibang pangyayari tuwing gabi. Nagigising ako tuwing 3 a.m. Meron ako laging naaamoy na sigarilyo. Pero hindi naman nagyosi ang 3 katulong.
Pinagalitan ko pa sila at sabi nila hindi daw talaga sila nagyoyosi. Hindi kaya may ibang mga taong nagmamasid sa labas ng mansyon? Isang gabi, pinabantayan ko at nagbilin na hanapin kung saan nanggagaling ang amoy. Pero wala naman daw silang naaamoy. Ako lang bang nakakaamoy nito? Hindi. Sigurado ako sa amoy dahil nagyoyosi ang mister ko. Natatakot ako kasi dito nawawala tuwing 3 a.m. Baka may nagbabantay na magnanakaw sa labas o kaya stalker. Tinawagan ko si Fixer at agad naman siyang umaksyon. Naglagay na ng gwardya sa mansyon. Pero di rin daw niya naaamoy at wala naman siyang makita. Ang weird talaga. Pero ng mga sumunod na linggo, mas lumala ito. Hindi lang amoy ng yosi ang meron tuwing 3 a.m. Meron akong naririnig na hayop o ibon. Ang tunog niya ay kirit-kirit, paulit-ulit. Alam ko na sa bundok kami at madaming mga hayop dito. Pero bakit laging 3 a.m.? At ang pakiramdam ko, may nakatitig sa akin. Pero hindi ko na to pinansin. Aswang man yan o halimaw na gustong kainin ng baby ko, hindi nila ako mapipigilan sa trabahong ito. Ilalabas at ilalabas ko ang baby na to. 2 million to, no? Ako ang kakain sa kanila. Pagsapit ng 8 months, napansin ko lang na napakalaki ng tiyan ko. Hindi kaya kambal ang pinagbubuntis ko? Agad ko tong sinabi kay Fixer at pinapunta ang doktor sa bahay. Sabi nila, normal lang daw ito. Pero sabi ko, hindi eh. Ano to, higante? Unless kambal to. Matagal na akong nag-surrogate at hindi ito ang normal na laki. Pero di ako pinansin ng doktor at umalis na. Mali ang doktor. Kambal to, sigurado ako. Ang laki kasi sobra. Sinabi ko to kay Fixer pero sabi sa akin, di na to mahalaga. Malapit na din kasi ang kabuanan ko. And weird talaga ng mga pangyayaring ito. Pero I set my mind on the goal. Mindset lang to. 2 million payout ko dito, kaya tuloy lang. At sa wakas, dumating na din ang inaantay ng lahat. Ang araw ng panganganak ko. Sabi ko sa katulong, ihatid ako sa hospital pero di raw pwede. Nagtaka ako dahil home delivery daw ang gagawin. Ito ang gusto ng kliyente at nasa kontrata din daw ito. E di kung ganun, sabihin mo sa doktor na bilisan niya ang pagpunta dito. Sigaw ko sa katulong. At maya-maya, dumating na si Fixer kasama ang doktor at nurse. Sa likod nila, may mag-asawa silang kasama. Ito na siguro ang kliyente. Pinakilala ko sa kanila. Ang lalaki ay si Josiah Batumbakal at ang babae ay si Irish Batumbakal. Lagi silang nakangiti to the point na creepy na. Pero baka masaya lang sila at lalabas na ang baby nila. Hindi rin sila artista. Kala ko naman celebrity. At weird lang din na may dala silang biik. Anong gagawin nila sa biik? Lelitsunin? Sinimulan na nila ang delivery ng bata. Pinatulog na nila ako. Hindi ko na daw kailangan umire at cesarean naman daw ang gagawin sa akin. Maya-maya, nawala na ako ng malay. Pero parang mali ata ang tansya nila sa anesthesia. Nagising ako nang papalabas na ang baby sa tiyan ko. Unti-unti kong dinilat ang mata ko at natakot ako sa aking nakita. Kahit baby ko to, hindi baby ang nakita ko. Balbon siya. Balot ang buong katawan nito ng balahibo at napakalaki niya. Kala mo 3 years old na. At ang pinaka nakakatakot dito, nang umiyak siya, lumabas ang pangil niya at kumampay ang pakpak nito sa tulad ng sa paniki. Nagulat ako at hinagis nila ang bata papunta sa biik at kinain ng baby ko ang biik. Nakita ko ng doktor at nurse at agad akong pinatulog ulit at tinurukan ng anesthesia. Makalipas ang ilang oras, nagising na ako at natahina ang hiwa ko. Sa tabi ng kama, may 1 million pesos in cash. Natuwa ako nang makita ko ito, pero bigla kong naalala ang nakita ko kanina. Sabi ng doktor at nurse, hallucination ko lang daw ito dulot ng anesthesia. Sabi ko, hindi nagsisinungaling ang mata ko. Alam ko ang nakita ko. Tapos biglang sumabat si Fixer sa usapan. Sabi niya, kung ano man ang nakita mo, pumirma ka ng NDA. Di mo pwedeng sabihin ang lahat ng pangyayari dito. Kung hindi, pwede kang mahabla. At hindi lang ito ang pwede kong gawin. Isipin mo na lang ang pamilya mo at kung mahal mo sila,
kukunin mo na ang pera at uuwi ka na. Naghihintay na ang driver. Kinuha ko ang pera pero sabi ko, pwede ko ba makita ang baby ko one last time? Pero hindi na pumayag ang fixer at inihatid na ako sa Puerto Princesa. Kahit may 1 million ako, hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Ano bang pinagbuntis ko? Aswang ba to o kapre? Sigurado din akong niluray-luray ng bata ang biik. Nang makauwi na ako, tuwang-tuwa ang pamilya ko sa dala kong pera. Pero kahit ganito, hindi ko talaga makalimutan ang mga nakita ko, kaya hindi ako nakakatulog. Sabi ko sa mister ko, bumalik tayo sa mansyon. Gusto ko lang masigurado kung panaginip lang ba talaga ang nakita ko o hindi. Kaya nagmotor kami pabalik sa mansyon. Inantay naming dumilim. Makalipas ang ilang oras na pagmamasid, nakita ko si Josiah at Irish. At may dala silang bata. Pero hindi ko masyado makita ang itsura nito dahil malayo. Sabi ko sa mister ko, lumapit pa kami sa may gate. At sa paglapit namin, mas nasulyapan ko ang bata at mas kinilabutan ako sa mga nakita ko. A Surrogate Part 2. What if anak ka pala ng kapre at manananggal? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Chloe Amethyst Francisco, 12 years old at taga Pandacan, Manila. Bago tayo pumunta sa parte na nalaman ko ang katotohanan sa aking tunay na pagkatao, balikan muna natin ang aming nakaraan. Sabi ni Mama Princess ko, dati daw kaming taga-Aborlan at lumipat dito. Ayaw sabihin ni Mama kung bakit, pero delikado daw ang lagay namin sa Aborlan at sa buong Palawan. Nag-iba din daw kami ng apelido dahil dito. Inkig daw talaga kami dati pero ngayon Francisco na ang gamit namin. Pinagtapat naman ni Mama sa akin, ampun daw ako. Pero kahit ganun, mahal niya ako na parang tunay na anak. Ganun din ang aking kapatid na si Ronan at Judy. Lalo na si Papa Leo ko. Di ko naramdaman ni minsan na ampun ako. Talagang love na love nila ako. Ngunit kahit ganito, meron pa rin akong hinahanap-hanap. Gusto kong malaman ng aking birth parents. Ang sabi ni Mama, surrogate daw siya dati at siya daw ang nagbuntis sa akin. So technically, nanay ko din talaga siya kahit di sa kanya ang binhi. Pero napag-alaman daw niya na masasamang tao ang mga ito kaya nilayo niya ako sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, one day pag matanda na ako, hanapin ko din sila. Para makilala lang din. Pero I wouldn't give up my Mama Princess at Papa Leo for anything else in the world. Kala ko matagal pa ang araw na to, pero mas napaaga pala. One day sa school, inaasar na naman ako nila Lebron, Ashanti at Naomi. Tinatawag akong Balbon at itutulak pa ako. Nasa likod kami ng school noon at kami lang ang tao. Pero nung araw na yon, napuno na ako at sabi kong lalabanan ko na ang mga to. At sa sobrang galit ko, biglang may pakpak na lumabas sa likod ko at lumaki ako. Parang 6-footer. Nagulat ako sa nangyari sa akin pero mas nasa isip ko ang galit sa mga taong ito. Tinapakan ko si Ashanti at nadurog siya. Kinain ko naman si Naomi. Subalit si Lebron ay tumakbo ng mabilis. Kala niya siguro makakatakas siya. Lumipad ako at naabutan kagad siya at hinati ko ang katawan niya na parang papel. Tapos, kinain ko din siya. Nang matapos ako, ngayon ko lang na-realize na napakasarap palang kumain ng tao. Pero teka, bakit ako naging ganito? Bakit ako may pakpak ng paniki? At napakalaki ko parang higante. Ito ba ang nililihim sa akin ni Mama? Maya-maya ay bumalik ako sa dati kong anyo at tumakbo ako ng mabilis palayo. Baka may makakita pa sa akin at sa mga durog na laman nila Lebron, Ashanti at Naomi. Di na ako bumalik sa school at dumiretso na ako kay Mama. Sinabi ko sa kanyang nangyari. Tinanong ko siya bakit ako ganito. Parte ba to ng inililihim mo tungkol sa mga totoong magulang ko? Before we continue with this story, pansin ko lang na madaming nanonood ng ating mga sinulat na stories pero di pa nakafollow. Siguraduhin nakafollow na kayo dito sa amin sa TikTok at sa aming Facebook page. Just look for Book of Bad Ideas in Facebook. Para updated kayo pag may new story kami. And don't forget to leave a comment. Doon na kami kukuha ng next na bida ng aming isusulat na storya. Going back to our story.
Lumapit sa akin si mama at sinabing, "Anak, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan." At sinabi niya ang nangyari sa kanya. Binalikan niya daw ako at nakita niya kung paano ko ituring, parang animal. At ang mga parents ko daw ay isang kapre at manananggal na di kayang mabuntis. Kaya kinailangan nila ng isang surrogate tulad ni mama. After niya akong balikan, ayaw niya daw akong maging katulad ng nanay at tatay ko. Gusto niya daw na matutunan kong mamuhay na mabuting tao. Humingi daw siya ng tulong sa pulis at barangay. Kaya sinugod ang mansyon ng magulang ko sa Aborlan. Naging isa daw itong massacre. Madami ang pumanaw na pulis. Pero sa huli, naitakas niya daw ako sa kaguluhan kaya lumipat kami dito sa Maynila at nag-iba ng pangalan. Mula nun, di na daw muling nag-surrogate si mama dahil sa akin. Nagalit ako sa kanya at tinago niya to sa akin. I have the right to know the truth. Pero niyakap pa din ako ni mama kahit galit ako. Sabi niya, nang dahil daw sa ginawa ko, tiyak, matatagpuan daw kami ng tunay na parents ko. Alam nila kung paano ko pinatay ang 3 classmates ko. At tama si mama. Nabalita kagad ang karumal-dumal na pagkamatay nila Lebron. Viral news ito sa TikTok at Facebook. Di alam ng pulis kung sino ang suspect. Pero ang tingin nila ay isang hayop daw ang pumatay. Imposible raw na kagagawan ito ng isang tao. At maya-maya ay may kumatok na sa bahay namin. Nagpakilala sila bilang Josiah at Irish Batumbakal. Sila daw ang tunay na magulang ko. Natuwa ako at niyakap sila. Nagkwentuhan kami sandali. At later on, sinabihan nila akong sumama na sa kanila dahil sila naman daw ang tunay na magulang ko. Pero tumanggi ako. Kahit natutuwa ako at nakilala ko na sila, sabi ko si Mama Princess at Papa Leo ko pa din ang parents ko. Pinipilit nila akong sumama pero pumalag ako. May isang lalaking lumapit at kinuha ako. Siya daw si Fixer. Pero nagpupumiglas pa rin ako at humihingi na ako ng tulong kay Mama Princess at Papa Leo. Kinuha ni Papa Leo ang baril niya pero biglang nag-ibang anyo si Josiah at naging kapre. Si Irish Batumbakal naman ay naging manananggal. Pasugod na sila kay Mama at Papa pero sumigaw ako. "Huwag niyo silang saktan!" At nag-ibang anyo din ako at pinigilan sila. Inatake nila ako kahit anak nila ako. Sabi nila, bakit ko daw pinoprotektahan ng mga taong ito? Hindi naman sila ang mga tunay kong magulang. Pagkain lang naman daw ang mga tao. Sagot ko, anyone can be a mother or father but being a parent is different. Nagsakripisyo sila para sa akin. At dahil mas malakas ako at mas malaki, napatay ko sila. Umiyak ako dahil napatay ko ang totoong parents ko. Pero mas malapit talaga sa puso ko si Mama at Papa. Niyakap ko sila at tinanong kung okay lang ba sila. Pero sabi ni Papa, "Si Fixer, habulin mo." Nakalimutan ko nga pala si Fixer, kaya sinugod ko siya. Pero nung kakalimutin ko na siya, biglang di ako makagalaw. Meron siyang agimat na umiilaw. Sabi niya sa akin, dahil pinatay ko raw ang mga kliyente niya, wala na rin daw siyang gagawin sa akin. Pero kung dumating ang araw na kailanganin ko ng trabaho o ng tulong niya, kontakin ko daw siya at binigay niya sa akin ang calling card niya. Umalis na siya sa dilim ng gabi. Pagkaalis niya, tsaka lang ako nakagalaw. Hindi ko masyado naintindihan ang sinabi ni Fixer, pero masaya ako at ligtas na ang pamilya ko. Sabi sa akin ni Mama, huwag ko daw kalimutan na tao pa rin ako at gamitin ko lang daw ang kapangyarihan ko sa mabuti. Sabi ni Papa, tulungan ko daw siya para ligpitin ang mga bangkay ng kapre at manananggal. Sabi ko, ako nang bahala at ililibing ko sila ng maayos. Lumipad ako dala ang bangkay ng mga magulang ko. Pumunta ako sa bandang Lamesa Dam at doon ko sila inilibing. Kahit ganito sila, gusto ko pa din silang dalawin sa mga araw na darating. At pagkatapos nito, lumipad na ako pabalik ng bahay. Pero bigla akong nakaramdam ng gutom. Nakatikim na ako ng tao at sarap na sarap ako. Pero sabi ni Mama, wag daw akong papatay ng tao. Naisip ko lang, kung kakain ako ng isang holdupper, di naman siguro masama, no?